Magandang gabi Pilipinas, nagbabalik para sa isa na namang exciting episode ng pinaka-paboritong game show ng buong mundo, ang Who Wants to Be a Millionaire? Isang Sunday night muli ng tagisan ng galing ng talino at swerte. Kaya ito pang hinihintay natin, tara na't kilalanin ang ating kalahok para sa gabing ito na maaaring mag-uwi ng ₱1,000,000. Panoorin natin to. Hi! Ako po si Shane Zambrano, 19 years old mula sa Caloocan City, ang inyong susunod na milyonaryo. Please welcome Shane Sembrano. Good evening, Shane. Good evening po, Bossing Jason. So, kamusta ka naman? Okay lang naman po, Bossing. Handa ka na bang maging isang milyonaryo? Handang-handa na po. Yun. Kaya't kung ganon ay maupo ka na sa ating hot seat at mag-umpisa na tayo. Good luck, Shane. Ito ang ating mechanics sa game. Mayroong 10 multiple choice. Kung masasagot mo ang lahat ng 10 tanong ng tama, ay makakapag-uwi ka ng tumataginting ng ₱1,000,000. Mayroon 2 safe haven. Sa question number 3, assured ang ₱20,000 at ang question number 6 ay ₱100 naman. At kung umabot ka sa question number 10, ay makakapag-uwi ka ng ₱1,000,000. Mayroon kang 3 lifelines, ang 50-50 kung saan nagtatanggal ang computer ng 2 maling sagot at pipili ka na lamang sa 2 matitira. Sa call a friend naman, dito ay maaari kang tumawag na iyong kakilala upang tulungan kang magsagot. At syempre, ang switch naman, ang maaari mong palitan ang tanong kung sa tingin mo ay di mo ito kayang sagutin. Ang 3 lifeline na ito ay pwede mong gamitin sa buong laro. Shane, handa ka na ba? Handang-handa na po. Yan, kung ganoon ay magsisimula tayo sa ating unang katanungan. Ito isang organisado, hierarkiyang aktibidad na ang nag-iimbestiga sa kalikasan at pinagmulan ng tao gamit ang eksperimento at obserbasyon. Letter A, Science. B, Philosophy. C, Anthropology. And D, Mathematics. Sa aking palagay, ang tamang sagot ay letter A. Is that your final answer? That's my final answer. Ang iyong sagot ay tama! Dahil dyan ay meron ka ng ₱5,000. Grabe, no? Magandang simula. Para naman sa ikalawang katanungan. Ito ay isang indisiplinaryong larangan sa pag-aaral tungkol sa epekto ng lipunan, politika at kultura sa pananaliksik, pang-agham at teknolohiya. Ano ang ibig sabihin ng acronym na STS? Letter A, Space Transportation System. B, Science, Technology and Society. C, Scientific Technology Studies. And D, sad to say. Ang aking sagot para sa katanungang iyan ay letter B. Is that your final answer, Shane? That's my final answer, Bossing. Okay, ang sagot mo ay tama! Dahil dyan ay meron ka ng ₱10,000. Congratulations, Shane, no? Ngayon naman ay tayo ay dadako na sa ikatlong katanungan kung saan ay kapag nasagot mo ito ay siguradong makakapag-uwi ka na ng ₱25,000. Para sa ikatlong katanungan, ito ang tanong. Inilarawan niya ang teknolohiya bilang isang sistema batay sa aplikasyon ng kaalaman na ipinakikita sa mga pisikal na bagay at formang pang-organisasyon para sa mga pagkakamit ng tiyak na mga layunin. Letter A, Linda Ray Marquardt. B, Ortega y Gasset. C, David Inye. Or D, Rudy Volti. Sa aking pagkakaalala ay si Rudy Volti, kung kaya ang aking sagot ay letter D. Sigurado ka na ba na si Rudy Volti ang sagot? Siguradong-sigurado na. At ang tamang sagot kung si Rudy Volti ba ito ay tama! Dahil dyan ay meron ka ng ₱25,000. Congratulations, Shane. Napakahusay ng ating kalahok para sa gabing ito, no? Mukhang hindi ka uuwing luhaan. Tayo ngayon ay dadako na sa ika-4 na tanong. Alin sa mga pagpipilian sa ibaba ang hindi kabilang sa mga issue tungkol sa agham, teknolohiya at lipunan? Letter A, Framework for Sustainable Future. B, Renewable Energy Sources. C, Education for All. And D, the production of superfluidity. Gusto kong gumamit ng lifeline.
Okay, so kita naman natin audience na mukhang medyo nahirapan ng ating kalahok sa katanungan na ito. Anong lifeline ang gusto mong gamitin, Shane? 50-50, call a friend, o switch? 50-50 po, bossing. Okay, dahil yan ang iyong napili ay magtatanggal ang ating computer ng dalawang maling sagot. Ayan, ang makikita natin sa screen. Dahil dyan ang iyong na lamang pagpipilian ay letter A, Framework for Sustainable Future, at letter C, Education for All. Ano ang iyong pipiliin sa dalawa? Ang aking pipiliing sagot ay letter C, bossing. Sigurado ka na ba dyan, Shane? Yes, ako'y sigurado na. Okay, dahil mukhang sigurado ka na, ang napili mong sagot ay tama, at ang katanungan na yan ay nagkakalaga ng 50,000 piso. Grabe. Okay, tuloy-tuloy tayo. Tayo ay tutungo na sa ikalimang tanong. Ito ay ang mga produktong gawa-gawa ng tao upang matugunan ang mga tiyak na pangangailangan. Karaniwang mga makinarya ang kabilang sa mga ito. Letter A, artifacts and hardware. B, knowledge and methods. C, education for all. Or D, science. Ano ang iyong sagot, Shane? Sa pagkakatanda ko ay artifacts and hardware to eh. Kung kaya ang aking sagot sa katanungan to ay letter A. Okay, mukhang confident ang ating kalahok sa kanyang sagot. Tingnan natin. Sigurado ka na ba sa iyong sagot? Sigurado na, bossing. Okay, dahil sigurado ka na sa iyong sagot, ang iyong sagot ay tama! Congratulations, Shane, no? Tuloy-tuloy ang grabe, ang galing. Okay, itutuloy mo pa ba ang laro o iuwi mo na ang 100,000 piso? Tutuloy pa syempre. Okay, dahil gusto mo pang magpatuloy-tuloy, ay tuloy-tuloy din tayo para sa ikawalong katanungan. Ang mga it's ika-anim na katanungan, no? Tuloy tayo. Anong mga kadahilanan ang tiyak na humuhubog mismo sa teknolohiya? Letter A, sustainability. Letter B, global warming. Letter C, society's culture and values. Or letter D, renewable energy. Ako'y nagdadalawang isip sa letter A at C. Nahihirapan ng ating kalahok sa pagsagot. Bigyan natin siya ng panahon siguro upang makapag-isip, no? Letter A or C? Sa akin palagay ang sagot sa katanungan ito ay letter C. Letter C? Bakit kaya? Sigurado ka na ba sa sagot mong letter C? Are you sure, Shane? Sigurado na, bossing. Okay. Last question, no? Is that your final answer? Final answer, bossing. Okay, dahil sigurado ka na, ang iyong sagot na letter C ay tama! Congratulations, Shane! No? Meron ka ng 125,000 pesos. So, ito, tuloy mo pa ba o iuwi mo na ang 125,000 pesos? Itutuloy pa syempre. Okay? Dahil itutuloy mo pa, diretso na tayo sa ating ikapitong katanungan. Ito ay isang issue na may patungkol sa science, technology, and society na nagtatatag ng isang internasyonal na pamantayan patungkol sa bioethics na makatutulong sa mga mananaliksik sa lahat ng bansa na magtulungan at magkaroon ng oportunidad sa pantay na paggawa sa kanilang mga pagsasaliksik. Letter A, bioethics issues. B, serious impact on human society. C, renewable energy sources. D, framework for sustainable future. Ang aking sagot sa katanungan ito ay letter D, bossing. Napakabilis magsagot ng ating kalahok, ha? Ikaw ba'y sigurado na sa iyong sagot? Ako'y sigurado na, bossing. Shane, is that your final answer? That's my final answer, bossing. Dahil sigurado ka na, ang iyong sagot na letter D ay mali. Dahil ang tamang sagot ay letter A. Huwag kang malungkot sapagkat ikaw ay mag-uwi pa rin
ng 125,000 pesos o 150,000 piso. Anong masasabi mo, Shane? Maraming salamat po na kahit hindi ko po nakuha ang 1,000,000 ay malaking tulong na po itong 125 sa pamilya ko. Okay? Di man nauwi ni Shane ang 1,000,000 piso ay mag-uwi naman siya ng 125,000. Maraming salamat, Shane, sa paglahok ngayong gabi at sa lahat ng mga manonood. Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo para sa paboritong game show ng buong mundo, ang Who Wants to Be a Millionaire. Paalam, magandang gabi, good night. In the world, ancient, middle, and modern ages, the first inklings of science, from ancient times to 600 BC, Egyptians, ang mga medisina sa Egypt ay sumailalim sa trial and error. Pinapakain ng mga gagamot ng Egypt ang mga pasyente ng bini o buto mula sa isang namumulaklak na halaman na tinatawag na poppy upang mapahuka ang sakit ng pasyente dahil ito'y mayroong mercury at codeine. Ang papyrus ay isang uri ng papel na ginawa mula sa isang halaman na madaling masulatan at naiimbak. Ang imbensyong ito ay nagpabago sa pamamaraan ng pagbibigay ng impormasyon. Pinag-aralan ni Thales ang kalangitan at ginamit niya ang kanyang mga ideya upang malaman ang ilang mga pangyayari sa planeta. Si Anaximander ay naniniwala na ang lahat ng buhay ay nagsimula sa dagat kung saan ang mga tao ay isang uri ng isda. Si Lycopus ang bumuo ng konsepto ni Anaximenes at iminungkahi na ang lahat ng bagay ay binubuo na maliit na mga unit na tinatawag na atoms. Naniniwala si Democritus na ang lahat ng bagay ay katulad ng buhangin. Binubuo ng maliliit na mga individual na mga particle na tinawag ni Democritus na atoms. The progress of science stalls for a while, 500 AD to 1000 AD. Ang Roma ay may kakaibang pag-ayaw sa agham, kung kaya ang real science ay pinigilan sa karamihan ng mga bahagi ng mundo. Ang alchemy ay isa sa mga pinakamahusay na halimbawa kung ano ang nagawa ng agham sa panahong ito. Maraming tao ang nakapansin sa katotohanan na kapag pinaghalo mo ang ilang substances ng magkakasama, nagbabago ang mga ito bilang ibang substances. Dahil ang mga Romano ay aktibong pinipigilan ang agham at nakatuon sa mga imbensyon, ang pag-unlad ng agham ay bumagal dahil sa gumuho ang gobyerno ay naging sanhi ng pagiging mahirap ng kalakal at komunikasyon, lalo pang humina ang scientificong pag-unlad. Sa kabilang banda, ang mga Arabo at Tsino naman ay unti-unting nag-aral tungo sa kalangitan. Kung ikukumpara sa mga lumang Griego, ang kanilang mga natuklasan ay mas detalyado at naaayon. Si Robert Groteste ay naniniwalang ang lahat ng mga bagay sa mundong ito ay masasagot at malalaman kung tutuklasin ang mga batas na gawa ng Diyos. The Renaissance, the Golden Age of Science, 1500 AD to 1660 AD. Si Nicolas Copernicus ay kilala siya sa kanyang heliocentric model system o Copernican system. Ayon kay Copernicus, ang araw ang sentro ng universe at ang lahat maging mga planeta ay umiikot lamang sa paligid nito. Si Andres Vesalius ay gumawa ng isang libro na binubuo ng mga impormasyon tungkol sa katawan ng tao. Ito ang kauna-unahang libro na nagpaliwanag sa laman ng katawan ng isang tao sa pamamagitan ng ilustrasyon sa tamang detalye ukol dito. The Era of Newton, 1660 AD to 1735 AD. Ang Isaac Newton ay isang kilalang pangalan sa agham. Inilahad niya sa kanyang unang volumang Three Laws of Motion na nag-uugnay sa agham at matematika na lumikha ng pambihirang mga resulta.
Sa pangalawang volume naman ay inilapag ni Newton ang kanyang pag-aaral tungkol sa fluids na nakabase sa unang likha ni Pascal at ang panghuling volume ay tumutukoy sa universal law in gravitation. The Enlightenment and the Industrial Revolution 1735 AD to 1820 AD. Noong 1735, naglathala si Carolus Linnaeus ng isang libro kung saan sinubukan niyang uriin ang lahat ng buhay na nilalang na pinag-aaralan. Maraming eksperimento si Dalton sa mga gas, marahil ang pinakamahalagang gawain niya ay ang kanyang atomic theory. Siya ay tinuturing na founder o tagapagtatag ng modern atomic theory. Habang tumatagal, napagtanto ng mga scientist na hindi nararapat na maging sunod-sunuran lamang sila sa mga sinaunang ambag at gawain ng unang scientists. Naiintindihan nila na lahat ay nagkakamali. Dahil dito, nagsimula ng umunlad at umasa ang agham sa pamamagitan ng pag-e-eksperimento. Nabago nito ang paraan ng paggawa ng mga bagay-bagay, kaya ang panahon ito ay tinatawag din na Industrial Revolution. The rest of the 19th century, 1820 AD to 1900 AD. Sa kalagayan ng revolusyong pang-industriya, napagtanto ng mga tao ng mga imbensyon na nagpapaganda ng kanilang buhay ay resulta ng scientific knowledge. Dahil dito nagkaroon ng tanyag na suporta para sa agham. Inilaan ni Gregor Mendel ang kanyang buhay sa pag-aaral ng reproduction. Ang buong larangan ng modern genetics ay batay sa kanyang gawa. Kay James Joule naman, tinutukoy din niya na tulad ng matter, ang enerhiya ay hindi maaaring malikha o masira. Maaari lamang magbago ang anyo nito. Kilala ito ngayon bilang first law of thermodynamics. Modern Science, 1900 AD to the present. Max Planck. Upang maipaliwanag ang ilang mga eksperimento na hindi maipaliwanag sa mga tuntunin ng Newton's Law, iminungkahi ni Planck ang isang idea. Tulad ng matter na mayroong tiny pockets na tinatawag na atoms, ang enerhiya ay umiira rin sa tiny pockets na tinatawag niyang kwanta. Niels Bohr, bumuo siya ng isang larawan ng atom na tinawag na Bohr model. Gamit ang Bohr model, marami sa mga misteryo ng atom ang nabunyag. Ebolusyong intelektual sa ating lipunan, pangunahing pagbabago ng pananaw, revolusyon siyentipiko ni Copernicus. Ang sabi niya hindi mundo ang nasa sentro, nabanggit niya heliocentrism ang konsepto, araw pa lang ang nasa sentro, hindi ang mundo. Hindi ito tinanggap ng una dahil di tanggap sa simbahan. Pinatunayan ni Galileo ito taliwas sa teksto ng Biblia. Ang sabi niya yung Biblia ay utos ng justisya ka. Ikot pa rito marami siyang pruweba sa teorya ni Copernicus. Revolusyong intelektual sa ating lipunan, pangunahing pagbabago ng pananaw, revolusyong siyentipiko naman ni Charles Darwin. Nakilala sa teoryang evolusyon, nagpabago sa ating pananaw, person introduced sa teoryang evolution, na patuloy umunlad sa mahabang panahon. Mutation, natural selection, isolation at adaptation, naparaan ng pagbabaguhin sa biologikal na evolusyon. Hanggang na siyang kahagapan, susi sa buhay ng tao. Ginagamitan ng rason, statistik at obserbasyon.
Bumuo ng psychoanalysis, tuyo ng personalidad, iniisip at pag-uugali, binigyan ng kahulugan, upang mas maintindihan, nakapaloob dito ang super ego ating. Ang lahat ay may kabuluhan, may pinagmulan at pinumpasahan. Ang lahat ay may kabuluhan, pinag-aaralan at pinagtunguhan. Kay tawing Copernicus, tatyang may malawak na kalaman. Malari po man ang mundo, evolution at isip ng tao. Emosyong intelektual sa ating lipunan. Sa araw-araw na pangyayari sa ating kapaligiran at sa iba pang bahagi ng bansa, hindi mawawala ang medyang pangmasa sa ating ginagawa. Mula sa pagising sa umaga ay nariyan ang mga balita, pagbuklat mo ng dyaryo at pagbukas mo ng telebisyon. Hanggang bago matulog na hawak-hawak mo ang iyong smartphone. Nagsisilbing daan ang medya upang magkaroon ng komunikasyon, mamulat sa kasalukuyang sitwasyon at ipaalam mga bagong kaalaman sa mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. Balikan natin ang naging pag-usbong ng medyang pangmasa. Nagsimula ito sa panahon na tinatawag na Industrial Age, kung saan ang mga tao ay gumamit ng steam engine. Dito ay bumuo ng mga kagamitan gamit ang makina, yumabong ang produksyon ng bakal at gumawa ng iba't ibang produkto. Halimbawa ay mga aklat sa pamamagitan ng pag-imprenta. Ika-15 siglo nang naimbento ni Johannes Gutenberg ang imprenta. Gumagamit ito ng tinta na binubuo ng langis at ng mas malambot at mabilis sumipsip na papel. May nauna ng klase ng imprenta, subalit ang gawa ni Gutenberg ang pinakamabilis, matibay at pangmatagalan. Pelikula. Mas kilala noon sa tawag na stop motion, sa kadahilanan na mga unang pelikula ay isang serye ng mga larawan kung saan sunod-sunod itong ipapalabas sa isang screen sa pamamagitan ng ilaw. Ang The Horse in the Motion noong 1878 ang pinakaunang pelikulang na ipalabas na naisakatuparan gamit ang maraming kamera at pag-iipon ng mga larawan ng isang individual na gumagalaw. Radyo. Bagamat unang nadiskubre ni Heinrich Hertz ang radio waves noong 1886, taong 1894 nang mabuo ni Guglielmo Marconi ang isang wireless na sistema ng telegrapo batay sa transmisyon ng radyo. Mula noon, ang pagunlad ng pamahayag gamit ng radyo ay umabong. Kasabay nito ang pag-usbong ng recording na unang ginamit ng huling bahagi ng ika-19 na siglo upang magtala at upang mabuksan ito muli. Halimbawa nito ay ang mga gramophone records, magnetic tapes, cassettes, cartridges, CDs at DVDs. Television. Ito ay isang kasangkapan ng sistemang telekomunikasyon para sa pagpapahayag at pagtanggap ng mga gumagalaw na larawan at tunog mula sa kalayuan. Ito ang naging pangunahing medium para maimpluwensyahan ang opinyon ng publiko. Internet. Pinakapangunahing paraan ng koneksyon para sa mga tao sa buong mundo. Tinataglay nito ang iba't ibang katangian ng iba't ibang uri ng medyang pangmasa. Bago pa man lumaganap ang komunikasyon at ang medyang pangmasa, noong ika-3 siglo BC, ang fire beacons ay isang pamamaraan upang maghatid ng biswal na mensahe. Ang mga apoy ay nagsisilbing ilaw, simbolo ng babala sa mga lokal na tao tungkol sa paglapit ng isang kaaway. Para sa paglaganap ng kasaysayan ng pagkalkula, ang early counting ay ginagamitan ng marka ng tisa at ginuguhit sa bato. Sa pagsulat gamit ito ang Roman numerals, ang paraan ng pagkalkula ng mano-mano noong unang panahon. Noong 1100 BCE hanggang sa kasalukuyan, ang abacus ang isa pang paraan sa pagkalkula. Dito isinasagawa ang karagdagan, pagbabawas, paghahati at pagpaparami. Mula sa nagdaang panahon, malaking bahagi para sa ating lipunan ang pag-usad ng bawat kagamitan pangkomunikasyon na inimbento ng ating mga sinaunang pamumuhay noon. Sila ang naging tanglaw para sa pag-uusbong ng ating lipunan hanggang sa kasalukuyan.
Muli nating balikan ang pagkakakilanlan sa tinuguriang the father of the computer. Siya ay si Charles Babbage. Siya ang unang nakaisip na maaaring kalkulahin at ilimbag ang mga talahanayan ng sipnayan. Ang analytical engine ay hindi kailanman na kumpleto. Gayunpaman, ang katrabaho ni Babbage sa analytical engine na si Ada Lovelace ay binansagang the mother of programming dahil siya nakitaan ng kakahiyang iproseso ang mga arbitraryong simbolo bilang mga numero. Panahon ng World War II, ang Electronic Numerical Integrator and Computer o mas kilalang ENIAC ay ang kauna-unahang pangkalahatang layunin ng elektronikong computer. Pangunahin itong dinisenyo noong 1943 hanggang 1945 ni John Mauchly upang makalkula ang mga talahanayan ng pagpapaputok ng artilerya upang matulungan ang hukbo ng United States na matiyak ang kanilang tatamaan o iiwasang mga bala. Noong 1951, si Maurice Wilkes ay ang tagalikha ng EDSAC. Ginagamit ito para sa pagbuo ng unang computer na maaaring mag-imbak ng isang programa sa memorya, kaya't nais niyang lumikha ng makina na maaaring magamit ng isang malawak na hanay ng mga mananaliksik. Sa halip na itulak ang hangganan ng teknolohiya, sinundan ito ng UNIVAC noong 1951. Ito'y dinisenyo ni Presper Eckert at John Mauchly bilang isang komersyal na kayang magproseso. Ginagawa ito upang mapabilis ang makina sa itatayong negosyo. Ngayon ay magtungo naman tayo sa pinakatanyag na naging bunga ng revolusyong intelektual, ang computer. Nagsimula ang henerasyon ng computer noong 1951. Kilala ito dahil sa vacuum tubes na gamit sa mga logic unit noon. Sumunod ay ang transistors noong 1959 na napakalayo ng diferensya sa memory size. Mula sa 4,000, naging 32,000 sa ikalawang henerasyon. 1965, integrated circuit naman ang sumunod na may sukat na memorya na aabot sa 3 milyon. Sa ika-4 na henerasyon na nagsimula ng 1971 ay namayani ang logic unit na mahigit pa 3 milyon ang sukat ng memorya. Sumunod ang kasalukuyang henerasyon ng mga computer, ang single chip unit na ang sukat ng memorya ay aabot 100 milyon pataas. Microprocessor. Ito ang catalyst o nagsilbing instrumento kaya naging pinakamakapangyarihan ang computer kumpara sa lahat ng imbensyon sa mundo. Ngunit simula ng taong 2019, nagsisimulang bumaba ang demand sa mga computer dahil sa pagpapalit ng tao mula sa computer patungo sa smartphones na kaya rin gawin halos lahat ng kaya ng computer. Mas maliit pa at kaya ipasok sa iyong bulsa. Ano na ang mangyayari sa computer? Ang hinaharap lamang ang magkakapagsabi. Magandang gabi Pilipinas, nagbabalik ang Binibining Agham 21st Century. Narito na tayo sa huling parte ng programa kung saan magtatapat-tapat ang 4 na natitirang kandidata upang makamit ang korona at ang titulong Unang Binibining Agham 21st Century. Sasagutin ng 4 na kandidata ang katanungang, ano ang ambag mo? Para sa ating unang binibini, siya ay kinilala bilang national scientist noong 2001 at eksperto sa larangan ng systematic entomology. Palakpakan para kay Binibining Claire R. Baltazar. Binibining Claire R. Baltazar. The question is, ano ang ambag mo? Magandang gabi sa inyong lahat at maraming salamat sa napakagandang katanungan. Marami sa aking mga naakdang libro tungkol sa mga insektong matatagpuan sa Pilipinas, lalong-lalo na ang Philippine Hymenoptera, ang higit na nakatulong sa larangan ng agham dahil naging batayan ito para sa mga susunod na pamamahala at pagkontrol ng peste sa Pilipinas. Ako ay kilala sa buong mundo at nakatanggap din ng pagkilala ng Rizal Patria sa larangan ng entomolohiya. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat Binibini. Magtungo naman tayo sa susunod nating kandidata. Siya ay tinaguriang national scientist noong 2006 at eksperto sa larangan ng marine biology. Narito na si Binibining Lourdes J. Cruz.
Magandang gabi, Binibining Lourdes J. Cruz. Ang iyong katanungan ay, ano ang ambag mo? Magandang gabi, Pilipinas. Ang aking pag-aaral ay naging parte ng biochemical characterization ng halos 50 biologically active peptides mula sa kamandag ng CONUS. Dahil dito, ako ay nakatanggap ng NAS Outstanding Young Scientist Award at Outstanding Women in Donation Service Award sa larangan ng biochemistry. Maraming salamat. Muli, magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat, Binibini. Ang ikatlo nating kandidata ay kinikilalang national scientist noong taong 2010 at isang eksperto sa larangan ng demography. Palakpakan kay Binibining Mercedes B. Concepcion. Magandang gabi, Binibining Mercedes B. Concepcion, at ito ang iyong katanungan. Ano ang ambag mo? Magandang gabi sa ating lahat. Ako ay kilalang tagapanguna ng tatlong disiplina sa Agham Panlipunan. Ito'y Sosyolohiya, Demografiya at Statistika. Noong 2005, ipinagkaloob din ng United Nations sa akin ang UN Population Award para sa aking kilalang mga kontribusyon sa pananaliksik at patakaran ng populasyon. Ako rin ang unang nagsagawa ng pagsasalisik at pagsulat sa mga nangungunang demografiko, hamon at patakaran sa Pilipinas. Pinamunuan ko rin ang pagsusuri ng sistemang pang-statistika ng Pilipinas na nagbigay daan para sa pagtatatag ng National Statistic Coordination Board tulad ng National Statistic Office o NSO. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, Binibini, para sa iyong sagot. Ang huli ngunit hindi magpapahuling kandidata. Siya ay tinaguriang national scientist noong 2010 at siyang eksperto sa larangan ng pediatrics. Narito na siya, si Binibining Perla D. Santos Ocampo. Magandang gabi, Binibini. Binibining Perla D. Santos Ocampo, ang iyong tanong ay, ano ang ambag mo? Una sa lahat, gusto ko lamang sabihin na magandang gabi at sana'y masaya kayo ngayong gabi. Naging miyembro ako ng World Health Organization's Expert Advisory Panel on Maternal Child and Health taong 1980 hanggang 1982 at naging isa sa Global Technical Advisory Group ng World Health Organization sa programa upang makontrol ang diarrheal disease. At dahil sa aking mga pananaliksik tungkol sa paglago, pagunlad at nutrisyon, na naka-impluwensya sa mga desisyon sa patakaran ng gobyerno at mga programa sa larangan ng medisina, ako ay nahalal na akademisya ng NAS noong 1994. Yun lamang, salamat. Maraming salamat para sa ating mga napakagandang Binibini ngayong gabi. Nakita naman natin na hindi magpapahuli ang mga Binibini pagdating sa larangan ng Agham. Naibahagi na nila ang kanilang mga ambag at oras na para kilalanin ang magwawagi ng corona at ng titulong Binibining Agham 21st Century. Handa na ba kayo? At ang ating Binibining Agham 21st Century ay malalaman nyo sa ating pagbabalik. Sa pagtatapos ng semestreng ito, balikan natin ang mga naganap sa module na to, ang pag-unlad ng sangkatauhan sa agham at teknolohiya. Pinakita ni Heidegger na ang ating kasiyahan ay hindi nakabatay sa teknolohiya. Dumako naman tayo sa isang pilosopiyang nagpakita sa sangkatauhan na ang kasiyahan ng tao at pagiging kontento sa buhay ay mataas na antas ng pagkatao. Ito ang eudaimonismo. Pinagyabong ni Plato at Aristotle ang kaisipang eudaimonismo sa mga katagang ang pagiging masaya at kontento kahit ano pang sabihin ng lipunan ay nakasasapat. Iba naman ang pananaw ng simbahan. Sinabi ni Saint Agustin na ang tunay na kasiyahan ay nasa Diyos. Suwang-suwa ka na ba kapag sinasabihan ka ng iyong nanay na sa paggamit ng iyong cellphone ay makakaranas ka ng ibang sakit?
Ngunit alam mo ba na ang mga teknolohiyang katulad ng cellphone, radyo, TV at iba pa ay tunay na nakapagpapagaan sa buhay ng mga tao? Tandaan lamang natin na ang teknolohiya ay gabay lamang at hindi ito dapat ang kokontrol sa atin. Ang ebolusyon ng tao mula sa sinaunang nilalang patungo sa makabagong tao ay nakakamangha, ngunit nasusukuban ng misteryo. Simula pa lamang, ang sangkatauhan ay namumuhay ng may pagnanais na makuha ang mga gusto at malaman ang mga bagay-bagay sa mundo. Dahil dito, ang pagsulong ng klase ng pamumuhay ay hindi na mapigilan at maaaring tuluyang lumampas sa organikong pamumuhay. Ngunit hanggang saan nga lang ba ang tama lang? Magpapatuloy ba ang sangkatauhan sa makalumang pamamaraan ng nakaraan o kakailanganin pa nga ba tayo ng hinaharap ng mundo? Marahil ay makikita nating lubos ang ating pinanggagalingan kung ating babalikan ang kasaysayan ng mga kagamitang tilay pang-araw-araw ng pangangailangan. Sa pag-usbong ng makabagong teknolohiya, napabayaan na ba natin ang sariling kapakanan ng lipunan o ng mismong biodiversity ng tao sa mga nakapaligid dito? Hanggang saan nga lang ba ang tama lang? Hindi ba tayo naglalaro ng Diyos-Diyosan? Lumampas na ba tayo sa linyang hindi dapat tawirin? Nakakulong ba sa mga nakikita ng mata ang tunay na mundong ginagalawan ng lahat? Nag-iisa ba tayo sa ating hanging nilalanghap? Tubig na iniinom? Tayo pa rin ba ang kilala nating mga sarili natin? Ano ang palatandaang ako ay ako pa rin at ikaw ay nananatiling ikaw? Totoo man o hindi ang nakalatag sa iyong hapag, wala kang pagpipilian kung hindi tanggapin ang napatunayan. Magandang araw sa lahat. Ako si Greta at ito ang Kabataan, Kinabukasang Nakapako Summit 2021. Andito ako bilang isa sa mga tagapagsalita at representante ng mga kabataan na magbibigay kaalaman patungkol sa nangyayari at kinakaharap na krisis ng ating mundo sa aspeto ng kapaligiran at kalikasan. Sa paglipas ng ilang siglo, ang paglago ng ating ekonomiya ay patuloy na namamalagpag. Ngunit, kasabay ng paglago nito ay ang unti-unting pagkasira ng ating inang kalikasan. Andiyan ang problema sa polusyon, labis sa pagkonsumo ng mga pinagkukunang yaman at paglitaw ng iba't ibang mga sakit. Unti-unti rin ang pag-angat ng suliranin katulad ng krisis sa enerhiya, pagbabago ng klima at pag-init ng mundo. Sa katunayan, ang aming bansa ay humaharap sa krisis ng enerhiya, kung saan ang aming pinagkukunan ng supply ng langis ay nagkakaroon ng labis na produksyon na nagiging sanhi ng pagbaba ng presyo nito at naglalagay sa ekonomiya namin sa isang peligro. Ngunit mayroon kaming nakaambang solusyon para ma-resolve ito, tulad ng paggawa ng pangalawang daan ng tubo papuntang British Columbia sa kanlurong baybayin upang mas mapalawak ang aming pagkalakal nito sa buong Asya. Hindi ka rin naman ligid sa kaalaman na nakararami na ang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya sa mundo ay ang fossil fuels o ang mga langis, gasolina o uling, ngunit
Dahil sa patuloy na pag-asa at pagtaas ng sobrang paggamit dito, ay unti-unting nauubos ang deposito at nagkakaroon ng masamang epekto sa ating kalikasan. Ngunit mayroong mga alternatibong maaaring pagkunan ng supply ng elektrisidad na mas mababa ang presyo, paglabas at kontribusyon sa polusyon kung ikukumpara sa fossil fuels, kagaya ng solar power, nuclear power, hydroelectric waste, biofuels, natural gas, geothermal power, wind energy, biomass, tidal energy at hydrogen energy. Sa Pilipinas nga alam nyo kung anong komprehensibong solusyon mayroon kami sa putang inang krisis na yan? Yung Renewable Energy Act. Yan yung batas na nagbibigay ng sapat na pondo at pagkakataong mapag-aralan ang mga maaaring pagkukunan ng enerhiya sa aming lokal. At saka malinis yung hindi nakasisira sa kalikasan. Kayo, mayroon ba kayong ganon? Wala. Nako naman tayo tungkol sa pagbabago ng klima at pag-init ng mundo. Madalas na sabayang ginagamit ito, ngunit may magkaibang kahulugan ito. Ang pagbabago ng klima ng planeta ay hinggil sa temperatura, ulan at hangin. At ang pag-init naman ng mundo ay isa sa mga resulta ng pagbabago ng klima. Nangunguna ang pagsunog ng fossil fuels sa pagdagdag ng level ng greenhouse gas na kung saan mas malaki ang epekto ng paglitaw ng pag-init ng planeta na dulot ng radyasyon na galing sa kapaligiran. Kaya nga sa bansa namin, target na maging carbon neutral sa 2050 bilang tugon sa climate change. Kasabay din ito ang mga pagbabago ng publikong infrastruktura, paggawa ng mga kagubatan sa lungsod, pagre-recycle at iba pong mga katulong sa kinakaharap na krisis ng ating mundo. Nabanggit na problema sa kalikasan, lahat ay apektado, ngunit alam ba ng lahat kung ano ang nangyayari? May ginagawa ba ang mga pinuno upang isulong ang kamalayan sa kapaligiran? Mayroon kaming mahabang listahan ng mga pang-internasyonal na kaganapan na nagtataguyod ng kamalayan sa kapaligiran, tulad ng Earth Hour na ginaganap tuwing huling Sabado ng Marso sa higit 180 na bansa. Hinihikayat itong sumali ang milyong-milyong tao pagpapatay na kanilang mga ilaw upang ipakita ang suporta para sa ating planeta. Patayin ang ilaw sa loob ng ilang oras at pagkatapos ay Meron ding World Bee Day, Save the Frog Day, at World Turtle Day. sinasabi na karamihan sa mga mauunlad na bansa sa mundo ay higit na dapat susihin sa pandaigdigang pagbabago ng klima. Ang mga bansang ito ay tumataas sa kapangyarihang pang-ekonomiya sa pamamagitan ng pagsunog ng carbon at iba pang mga fossil fuel. Inaalam ko sa mga taga-Canada ang tungkol sa pagprotekta at pagkonserba ng aming likas na pamana at pagtiyak sa isang malinis, ligtas at napapanatiling kapaligiran, hindi lamang para sa kasalukuyan kundi para rin sa mga susunod na henerasyon. Hindi lamang ang mga namumuno sa mundo ang dapat kumikilos sa bagay na ito. Kasama dapat ang mga mamamayan at mga NGO. Noong ako'y mayor pa, ang LGU ay nagbibigay ng ilang mga ordinansa tulad ng pinagbabawal ang plastic sa ilang mga lugar, pagdadala ng sariling bag o baso sa iilang mga restaurant at pagbabawal sa mga plastic na straw. Lahat ay kailangang makiisa at kung hindi, wala kang karapatan makinabang sa ating kalikasan. Ang summit na ito ay isa ring pag-uusap kung paano natin mabibigyan ng solusyon at katarungan ang nangyayari sa ating mundo, ang pagtaban ng COVID-19 pandemic. Sa paglipas ng panahon, naranasan ng buong mundo ang bagsik na Black Death na kumitil ng 25 milyong katao. Samantalang ang Spanish flu naman ay kumitil ng higit sa tinatayang 500 milyong katao. Ang oras na ito ay nakalaan sa pagtatanong ng inyong mga mamamayan na aming kinalat sa nagdaang buwan.
Maaari nyo lang sa amin itong itanong gamit ang mga materyales na ipinadala namin. Ginoong Johnson, maaari mo bang simulan? Naaapektuhan ba ng paglaganap ng coronavirus ang pagbabago ng klima? Walang direktang epekto ang pagbabago ng klima sa patuloy na paglaganap ng COVID-19. Ngunit ang alam natin ay ang pagbabago ng klima ay nakakaapekto sa pag-uugali ng mga hayop na apektado ng paglipat ng kanilang mga tirahan na malayo sa tirahan ng mga tao noon. Ang mga hayop na ito ay maaaring magdala ng sakit na lubhang nakakaapekto sa ating mga tao. Sunod naman ay si President Duterte. Ang polusyon ba sa hangin ay dumadagdag sa posibilidad na magkaroon ng COVID-19 at ito ba ang isa sa mga nagpapalala ng sintomas? Ayon sa pag-aaral, ang mga mamamayan na nakatira sa mabababang kalidad ng hangin ay may mataas na makakuha ng virus. Bukod pa rito, ilan sa mga sinasabing dahilan ng dalubhasan ang pagkakaroon ng mga dati ng kondisyong medikal, estado sa buhay at kakayahang magkaroon ng pangangailangang pangkalusugan. Sunod, President Lee. Paano natin maiwasan ang patuloy na paglaganap ng tulad ng sakit? Kung mababago ang mga polisiya at programang pangkalikasan, ito ay magkakaroon ng direktang epekto para sa ating mga pangkalusugan. Magkakaroon ng maayos na ugnayan ang pamahalaan at bawat scientific at eksperto sa larangan ng agham upang maging organisado ang pagbuo ng makabuluhang programa. Kung paanong maisasakot parang ito ay ang sunod nating pagtuunan ng pansin. Dahil kaya nating magsalita, ngunit kulang naman tayo sa gawa. Tandaan na ang kalusugan ang bawat isa ay dapat natin isalba at hindi ang mga sarili nating interes. But I won't cry for yesterday. There's an ordinary world. Somehow I have to find. And as I try to make my way to the